Welcome po nga pala kayo sa ating consumer. Welcome na miyembro kayo ng CFW Mountain At pasalamat kayo na nakapag-apply kayo dito at natanggap kayo. Kasi patuloy na nandito pa rin kami ng matatanda dito. Kasi ang usually mga OCs na dito na almost 50 years old na. 50 years old. Eh, siguro nasa 20 people na lang yun. Mga 50 years old na 33 years in service sa DC. Ibig sabihin kami yung mga family dito at na. Tapos, kung kami ko na nag-apply dito ay 25 kami, siguro, wala nang natira doon, kung lima na lang kami. Kilala niya si Ate Esther, si Jose, natin tapos may August 1980, nadagdagan na rin kami. Halos lahat nang nag-apply dito nung year na yun. Ilan pa ba? 19 ano ka? Ibig sabihin, 9 years at ko pala noon, palang na yun, or 7 years. Kasi kung napasok na kayo noon, nandito na yung company natin, hindi nyo pa na naisip, makakapag-apply pala kayo dito. Tapos yung mga panahon na yun, ang company kasi na to ay biscuit company lang, at ang unang product ay butter coconut. Hanggang ngayon, dito pa rin yung butter coconut na yun sa third floor. Alam niyo yung butter coconut? Yun, nagkaroon yung mga iba't ibang packaging. Yun, yung parang unang product pa dito ng BC. Tapos, ang pinaka-lupa, itong lupang to, lahat, ano yan, kung makansing lodi, lahat, ala, diba? Tapos, ang una nating building dito, yung sa biscuit, isang kabalan yun. Na ngayon, pag nakataga third floor na, yung biscuit na yan. Tapos, ang unang ginagawa natin dito ay butter coconut na. Tapos, mag-graduate pa namin ng high school noon, trabaho. Nag-apply kami dito. Ako, hindi ko alam kung ano yung ginagawa doon. Nag-graduate lang ng high school, almost 16 years old pala ako. Nakikita ko yung, kasi ang bahay ko, taga rito lang naman kasi ako yung dito, malayo, lakad lang, walking distance. Tapos nakita ko, mga nag-a-apply, sabi ko, parang nakikisunod lang ako, sabi ko, mga sabi nga ba ginagawa naman. Yung pala, trabaho na yung na-apply namin. Tapos, siyempre, bilang parang kayo yung aking kapatid, sabi ko, gusto mo ba mag-apply doon sa Lisa? Eh, ibang bata ka pa. Sabi ko, sige, tatry kong mag-apply ng company kasi first time lang na. Tapos, dinaya pa namin yung mga edad namin. 16 years old kami noon. Dinaya namin. Tapos, natanggap naman kami dito. Almost 25 na tao lang kami dito. Ang mga kasama namin dito, mga Indonesian. Kasi ito, nanggaling itong basic biscuit sa Indonesia. Meron silang friends doon. Tapos, yung mga kasama namin dito sa trabaho, Hapon, mga Indonesia. Tapos, interview pa kami doon. Si Miss Joyce pa, wala na siya dito yung pinaka... Ano na ba ang pwesto ni Miss Joyce? Production. Ano na? Kasosyo na siya ng kumpanya dito. Malis na sila dito, hindi nila nakakutan yun. Tapos sila Corazon, si Mungkora yung personal manager dito, sila yung parang HRM dito sa listing. Tapos yung nag-apply kami dito, wala kami kaibigan kung ano, parang gagawin natin. Tapos, yung building na yan, pagpasok namin dyan, ang dami pa mga construction material, sabi nung mga Hapon, ayan ang una yung gagawin, maglilinis kayo. Sabi namin, naglilinis lang kami dito, wala pang ginagawang product, sabi gano'n. Ano sabi niyo? Ang sahod ba namin noon ay 9 pesos a day versus 15 pesos ng government, noon. Di ba ngayon 3.27 yata yung starting noon, 15 pesos versus 9 pesos. Tapos nung nakapagtrabaho na kami dito, biscuit, sabi ng mga Indonesian, ang mga Pilipino, hindi mahilig sa matamis. Sabi ko, siya, bawasan din ng tamis daw yung butter coconut para mabili. Talagang almost nag-exist na ng 1 month, hindi pa rin nabibili yung product namin. Kaya sabi, parang hindi mala kung magsasara, pero go pa rin sila ng go, luto. Lahat na naluluto parang sa sayang, kinatapon lang kasi parang hindi ma-accept yung matatamis na biscuit dito sa Pilipinas. Until nung sumunod na panahon yun, na-accept na yung product natin, nasarapan na. Tapos wala din na kami trabaho dito noon. Hindi pa rin namin alam yung status namin, kung regular ba kami or Tapos, 9 pesos pa rin yung sweldo namin. Pero nagtataga pa rin kami noon. Halos pumapasok kami, naka-step sa namin. Pero sa sweldo ka a week, 3 days lang kasi yung pasok namin.
27 pesos, pag nakakompleto ka, 54 pesos versus ngayon. Pero may 54 pesos na yung pagkain mo lang yun. Ngayon, sa panahon ngayon, 54 pesos. Tapos talagang nagtataga kami dito kasi mahirap din talaga yung buhay ng araw ng 1980s. Bagamat marami na yung mga pabrika noon, sila yung unang-unang pabrika na tayo dito sa Taro, sa Laguna na ano. Tapos, nung parang ano na, yung medyo malakas sila, may mga product yung sumunod na gagawin. Tapos sabi namin, hindi pa namin alam ang status. Tapos gano'n. Hanggang 1 year, siguro, binigyan nila kami ng kontrata na ano ba tawag doon? Ano ba tawag doon sa kontrata natin dati? Yo, nalimutan ko na. Yung kontrata natin ng unang regular 1 year. Nung pagkaka-regular natin, basta ang 1 year regular na tayo, may tawag doon. Basta yung regular tayo may 1 year. Tapos sabi namin, pero may mga batas sa labor na kailangan after 6 months, regular ka na. Pero noon, ang kontrata namin, after 1 year sa akin, regular. Tapos, wala namang dinatagdag na sweldo sa amin. Tapos, ang ikinano namin, ang kasama namin sa trabaho, mga Hapon at Indonesian. Tapos medyo maano pa sila, yung parang malulupet kasi ang tradition daw pala sa Indonesia, pag nagpapatrabaho, kahit babae, kailangan magbuhat, sabi gano'n. Kami, syempre tayo hindi naman nagbuhat, lalo yung mga babae, pag may regla, pag may menstrual, hindi buhat. Sabi, hindi, basta magbubuhat kayo. Halos lahat ng babae, wala kami katulong ng laki, nagpapaleta ng mga ano, kami gumagawa lang ng mga bagay. Pero nagtataga kami, hindi namin iniinda yung mga hirap na sila. Gusto namin magtrabaho, tsaka kailangan. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na may mga hapong kami kasama. Ang trabaho namin, wala pang makina, manual lang yung mga biskuit, nilalagay sa lata. Ang mga packaging ng bata ko ako ng lata, tsaka parang lang, kahon. Hindi kagaya ngayon, ang mga natin, parang small packs na lang, parang pantindahan. Noon, lata. Siyempre, dumarating kasi yung mga panahon na parang sa hirap ng panahon, hindi na nakakabili ng lata. Meron pa rin naman, kaya lang, parang iisipin mo, pag bibili ka ng lata, di ba, parang pang mayaman na ngayon, no, di ba? Bibili ko pa ba ng kasi parang medyo mahal. Kaya nauso na yung mga small packaging ng mga biscuit. Ayun, yung status ng pagkatrabaho namin dito sa Lise, talaga puro babae kami, no? Kasama namin hapon. Noong mga panahon yun, yung mga hapon, medyo, sabihin na natin na medyo bastos. Basta mo. Pero kung nagtatrabaho ka, pag hindi ka nagtatrabaho, hahatamin ka sa pet. May mga, hahatamin ka na lang sa pet. Gaganyanin ka. Tapos may mga ilang harassment pa na parang, siyempre mga bata pa kami na noon, hindi namin napapansin namin nakakaras ka na pala. Meron pang mga kung ano gagawin sa pagpitigil ko pag ganyan. Pagka yung parang hindi walang attention sa pagtrabaho. Tapos may one time pala parang yung kasama na namin kukuha pa yung nung mga halimbawa elastic. Alam mo yung elastic, pinipitin pang ganyan sa dead. Sabi na. Pero nung kasi bata kami, hindi namin alam. Sabi, wala nung ngayon yun. May sexual harassment na tayong gagawin. Yung gano'n na ugali ng mga hapon. Tapos, kasi, ini-start nila yung paggawa ng biskuit dito. Kaya hindi pa sila umaalis. Tinuturo nila sa amin. Kasi sila yung gumagawa sa Indonesia. Kaya lang, medyo maano yung mga ugali. Tapos, pati naman mga Pilipino din, nakasama namin, medyo masama din ang ugali nila kasi parang sa trabaho, kailangan hindi ka, pag na-delay, pag ma-absent, marami silang mga laging nagalit. Basta, halimbawa, nagpapasok ka lang na ganyan at na-late ka. Parang tumutugtong ka sa numero. Pagkaman tayo, ganun din ngayon, pero maayos naman yung pamamaraan ng pagkatrabaho nila. May mga paraan na talagang pag hindi ka nag-head cut, sasabunutan ka pa ng ganyan. Pag hindi maayos yung head cut mo, tapos pag yung angko mo ay yung parang ngayon, tinuturo na lang sa atin. Pero kami, parang tinatrato naman kami mga ang head cut mo, pag sa buto sa bunutan ka ganyan. May mga parang pa na, matukan ka, mga gano'n. Lalo mga masama ng ugali. Pero tiniis namin lahat yun, yung mga bagay na yun. Kasi kailangan magtrabaho. Tsaka sa edad na yun, syempre, hindi mo naman akala namin kasama. Kasi inisip ko, bata ka,
para mga magulat din na sumasabay tayo. Pero, naisip namin, parang